Pumikit ka sandali at isipin mo ang kalangitan sa gabi. Puno ito ng kumikinang na mga bituin, mga pahiwatig ng malayong mga galaksi. Ngayon, isipin mo na binura ang lahat ng iyon. Walang liwanag, walang bituin, tanging dalisay, hindi natatapos na kadiliman. Ito ang mundo sa loob ng isang cosmic void. Ngunit paano kung sa gitna ng absolutong kawalan, mayroong isang sibilisasyong umusbong? Halika, samahan mo kaming tuklasin ang isa sa pinakakahangahangang konsepto sa kosmolohiya. Isang paglalakbay na hindi lamang magpapalawak ng iyong isipan, kundi magbibigay din ng bagong kahulugan sa salitang pag-iisa. Bago tayo magpatuloy sa ating paglalakbay, ano nga ba ang isang cosmic void? Isipin mo ang universo bilang isang malaking espongha. Ang mga himaymay ng espongha ay ang cosmic web, kung saan nagkukumpol-kumpol ang libu-libong galaksi. Ang mga butas naman sa espongha, iyon ang mga cosmic void. Ito ay mga dambuhalang bula ng espasyo na may sukat na 10 hanggang 100 milyong light years, kung saan halos walang anumang bagay. Ang pinakatanyag dito ay ang Bootes Void na tinaguriang The Great Nothing, isang lugar na napakalawak na kung nasa gitna nito ang ating Milky Way, hindi natin malalaman na may iba pang mga galaxy hanggang noong 1960s. Sa ganitong uri ng lugar, tila imposible ang buhay. Or baka naman, hindi. Ating simulan ang paglalakbay sa pinakapuso ng kawalan. Ang mga cosmic voids ay hindi naman ganap na walang laman. Mayroon pa ring ilang mga atomo ng hydrogen, mga stray na particle, at marahil mga nag-iisang galaxy. Ngunit ang densidad nito ay napakabababa na para kang naghahanap ng isang butil ng buhangin sa isang buong karagatan. Ang kadiliman dito ay hindi lang basta kawalan ng liwanag. Ito ay kawalan ng halos lahat ng bagay. Ang pinakamalaking hamon para sa anumang buhay dito ay ang kakulangan sa materyales. Ang mga bituin ay nabubuo mula sa malalaking ulap ng gas at alikabok na nagsasama-sama dahil sa gravity. Ang mga planeta ay nabubuo mula sa mga natira. Sa loob ng isang void, ang mga sangkap na ito ay napakadalang, halos wala. Kaya paano kabubuo ng isang bituin, isang planeta, o isang tahanan? At nariyan din ang isyu ng enerhiya. Dito sa ating galaxy, ang araw ang pangunahing pinagkukunan natin ng enerhiya. Ang liwanag ng mga bituin ay nagbibigay buhay. Ngunit sa isang void, saan kukuha ng enerhiya ang isang sibilisasyon? Anong apoy ang kanilang sisindihan sa gitna ng walang hanggang lamig at dilim? Ito ang unang malaking palaisipan na kailangan nilang lutasin. Ngayon, bigyang pansin natin ang Bootes Void. Ito ay may diameter na halos 330 milyong light years. Napakalaki nito na kung paglalakbayin mo ito sa bilis ng liwanag, aabutin ka pa rin ng daan-daang milyong taon para makatawid. Sa loob ng napakalawak na espasyong ito, iilang dosenang galaxy lamang ang natagpuan, kung saan dapat sana ay may libu-libo. Isipin mo na ikaw ay ipinanganak sa isang planeta sa loob ng Bootes Void. Mula sa iyong pagkabata, ang kalangitan sa gabi ay isang kumot ng perpektong kadiliman. Hindi mo alam kung ano ang isang bituin, isang konstelasyon o isang galaxy. Ang iyong konsepto ng universo ay limitado lamang sa iyong sariling mundo at marahil sa iilang kalapit na planeta. Ang buong kosmos para sa iyo ay ang iyong tahanan at ang nakapalibot na kawalan. Dahil dito, ang kanilang agham ay maaaring umunlad sa ibang direksyon. Kung walang mga bituin na pag-aaralan, marahil ay mas maaga nilang natuklasan ang mga batas ng quantum mechanics o ang mga misteryo ng gravity. Ang kanilang teknolohiya
ay hindi nakasalalay sa liwanag, kundi marahil sa tunog, vibration, o iba pang mga puwersa na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang buhay sa ganitong lugar? Isang teorya ay ang isolated galaxy. Posibleng may isang galaxy na napadpad sa loob ng void o nabuo doon ng maaga sa kasaysayan ng universo. Ang galaxy na ito ay magiging isang nag-iisang isla ng liwanag sa karagatan ng dilim, isang nag-iisang parola sa gitna ng kawalan. Ang mga naninirahan sa islang ito ay magkakaroon ng lahat ng kailangan nila, mga bituin, planeta, at materyales. Ngunit sila ay magiging ganap na hiwalay sa natitirang bahagi ng universo. Para sa kanila, ang kanilang galaxy ang buong universo. Anumang nasa labas nito ay isang theoretical na konsepto lamang, isang alamat ng malayong liwanag. Ang pag-iisa na ito ay maaaring humubog sa kanilang kultura at filosofiya. Maaari silang maging labis na maprotekta sa kanilang tahanan dahil alam nilang ito lang ang mayroon sila. O kaya naman, maaari silang magkaroon ng malalim na pagnanais na tuklasin ang kadiliman sa pag-aasang may iba pa silang mahahanap sa kabilang dako. Subalit, may mas radikal na ideya. Paano kung ang sibilisasyon ay hindi umasa sa isang galaxy? Paano kung sila ay isang Type 3 na sibilisasyon sa Kardashev scale o higit pa? Isang sibilisasyon na kayang kontrolin ang enerhiya ng isang buong galaxy. Kung kaya nila iyon, marahil ay kaya rin nilang manirahan kahit saan nila gusto. Isipin ng isang sibilisasyon na napakaabante na kaya nilang lumikha ng kanilang sariling mga artipisyal na bituin o kaya naman ay mag-ani ng enerhiya mula sa mismong vacuum ng espasyo, ang tinatawag na zero-point energy. Para sa kanila, ang isang cosmic void ay hindi isang walang lamang lugar, kundi isang blankong canvas. Ang void ay nag-aalok ng isang perpektong kalamangan, katahimikan, walang mga supernova na sasabog sa malapit, walang mga asteroid na maliligaw, walang radiation mula sa ibang mga galaxy. Ito ang pinakaligtas at pinakapribadong lugar sa buong universo. Isang perpektong kuta para sa isang sibilisasyong nais mapag-isa. Maaaring pinili nilang manirahan doon. Marahil ay tumakas sila mula sa magulo at maingay na universo ng mga galaxy. Marahil ay sila ang mga unang nilalang na nagtago sa simula pa lamang ng panahon, pinapanood ang pag-unlad ng universo mula sa kanilang ligtas na tahanan sa kadiliman. Ang kanilang teknolohiya ay magiging halos parang mahika sa ating paningin, mga istruktura na gawa sa dark matter, mga sasakyang bumibiyahe gamit ang pagbaluktot ng espasyo, mga pinagmumula ng enerhiya na sumasalungat sa ating kasalukuyang kaalaman sa pisika. Sila ang magiging mga tunay na multo sa kosmos. Ang kanilang lipunan ay maaaring umiikot sa pagpapanatili ng balanse dahil limitado ang kanilang resources. Bawat onsa ng enerhiya at materyales ay mahalaga. Maaaring ang kanilang buong sibilisasyon ay nakatira sa iisang dambuhalang istruktura, isang world ship na mas malaki pa sa mga planeta na dahan-dahang naglalakbay sa kawalan. Pag-usapan natin ang kanilang posibleng biyolohiya. Kung sila ay nag-evolve sa mundong walang bituin, maaaring hindi nila kailangan ng mga mata. Ang kanilang pangunahing pandama ay maaaring echolocation tulad ng mga paniki o ang kakayahang makaramdam ng mga pagbabago sa gravity o magnetic fields. Ang liwanag ay magiging isang alien na konsepto para sa kanila. O baka naman sila ay hindi na biological. Marahil ay matagal na nilang iniwan ang kanilang mga katawang lupa at ngayon ay nabubuhay bilang purong kamalayan.
o bilang enerhiya na nakapaloob sa isang network. Para sa kanila, ang pisikal na mundo ay isang lumang alaala na lamang. Ang kanilang sining at musika ay magiging kakaiba. Walang mga larawan ng pagsikat ng araw o ng kalangitang puno ng bituin. Ang kanilang sining ay maaaring batay sa mga pattern ng matematika, sa purong geometry, o sa mga komplikadong tunog na sumasalamin sa katahimikan at kalawakan ng kanilang tahanan. Ang kanilang musika ay maaaring ang tunog ng katahimikan. Ngayon, isipin natin ang isang nakakagambalang posibilidad. Paano kung ang mga void ay hindi natural? Paano kung nilikha ito ng isang napakaabanting sibilisasyon? Baka ang mga void ay resulta ng kanilang pag-aani ng lahat ng materya at enerhiya sa isang malawak na rehiyon na iniwan itong hubad at walang laman. Kung ito ay totoo, ang mga void ay hindi lamang tahanan, kundi ebidensya ng kanilang kapangyarihan. Sila ay mga cosmic engineers na kayang baguhin ang mismong istruktura ng universo. At ang tanong ay, bakit nila ito ginawa? Ano ang kanilang layunin sa paglikha ng ganitong kalawak na kawalan? Ito ay nagdudulot sa atin sa Fermi Paradox. Kung mayroong napakaraming alien, nasaan na sila? Marahil, ang sagot ay narito mismo. Sila ay nagtatago sa mga lugar kung saan hindi natin naisip na tumingin. Nagtatago sila sa plain sight, sa kadiliman sa pagitan ng mga galaxy. Ang void ay isang perpektong panangga. Anumang signal na magmumula sa loob ay manghihina ng husto bago pa man makarating sa atin. At anumang signal mula sa atin ay magiging isang mahinang bulong lamang pagdating doon. Ito ay isang self-imposed na quarantine na naghihiwalay sa kanila mula sa kaguluhan ng universo. Maaari ba nating matuklasan ang ganitong sibilisasyon? Mahirap, pero hindi imposible. Maaari tayong maghanap ng mga anomalya. Halimbawa, isang maliit na rehiyon sa loob ng void na may kakaibang temperatura o naglalabas ng hindi pangkaraniwang radiation. Isang pahiwatig na may artipisyal na nangyayari. Pwede rin tayong maghanap ng mga gravitational waves na walang malinaw na pinagmulan. Ang paggalaw ng isang napakalaking artipisyal na istruktura ay maaaring lumikha ng mga alon sa espasyo-oras na maaaring makuha ng ating mga instrumento kahit na hindi natin nakikita ang pinagmumulan nito. Ang isa pang ideya ay ang pag-aaral sa mga void galaxies. Kung may makita tayong isang galaxy sa loob ng void na nagpapakita ng mga senyalis ng astro-engineering tulad ng mga bituin na biglang nawawala na para bang binalot sa isang Dyson sphere, ito ay maaaring isang malinaw na indikasyon. Ngunit ang katotohanan ay ang sibilisasyong ito ay maaaring manatiling isang hiwaga magpakailanman. Kung sila ay sapat na abante para manirahan sa isang void, sila rin ay sapat na abante para magtago kung gugustuhin nila. Ang kanilang pagtuklas ay mangangailangan ng swerte o ng kanilang sariling pagnanais na magpakilala. Ang kanilang pananaw sa atin, kung alam man nila ang ating pag-iral, ay maaaring tulad ng ating pagtingin sa mga langgam, isang maingay, magulo, at primitibong lipunan na nabubuhay sa isang maliit na bato na umiikot sa isang pangkaraniwang bituin. Maaaring hindi tayo karapat-dapat sa kanilang atensyon o kaya naman sila ang mga tagapag-alaga, mga tahimik na tagapagmasid na nagbabantay sa universo. Maaaring sila ang dahilan kung bakit tila tahimik ang kalawakan. Sila ang nagpapanatili ng kapayapaan mula sa kanilang trono sa kadiliman. Tinitiyak na ang mga batang sibilisasyon tulad natin ay hindi makapinsala.
Anuman ang katotohanan, ang pag-iisip tungkol sa isang sibilisasyon sa loob ng void ay nagpapalawak ng ating imahinasyon. Pinipilit tayo nitong tanungin ang ating mga palagay tungkol sa kung ano ang kailangan para sa buhay at kung saan ito maaaring umusbong. Ipinapakita nito na ang universo ay mas kakaiba at mas mahiwaga kaysa sa ating inaakala. Kaya sa susunod na pagtingin mo sa kalangitan sa gabi, huwag lamang tingnan ang mga bituin. Isipin mo rin ang malalawak na espasyo sa pagitan nila, ang mga karagatan ng kadiliman, at tanungin mo ang iyong sarili, sino o ano ang maaaring nakatira doon sa isang mundong walang bituin. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa kaisipan sa gitna ng isang madilim na kalangitan sa loob ng isang cosmic void. Ang ideya ng isang sibilisasyong nabubuhay sa kawalan ay nananatiling isang teorya, isang kamanghamanghang what if. Ngunit ipinapaalala nito sa atin na ang universo ay puno ng mga posibilidad na higit pa sa ating karanasan, na ang buhay ay maaaring magkaroon ng anyo na hindi natin inaasahan sa mga lugar na itinuturing nating imposible. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Naway nagbigay ito sa iyo ng bagong pananaw sa kadakilaan ng kosmos. Kung makakatagpo ka ng ganitong sibilisasyon, ano ang una mong itatanong sa kanila? Iwanan ang iyong sagot sa ibaba